Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito na tayo po ay nabigyan ng pribilehiyo na mangaral o ng kanyang mga salita sa hapong ito. Tunay nga po na ito'y biyaya lamang ng Panginoon at lagi po tayong dapat na magpakumbaba at ibigay ang pagluwalhati sa Panginoon lamang. At alam po ninyo no, na malapit na po ang Pasko, no? O ang tinatawag nating holidays o Christmas season. At sa mga panahong ito ay nabibisi na ang mga tao sa paghahanda dito sa Pasko at Bagong Taon. Maaring kung ngayon pa lang kayo maghahanda, kung kayo ay naghahanda, ay medyo gagahuli na kayo sa paghahanda. At pansin natin, ang daloy ng trapiko ay mabigat. Marami na ang mga nagpupunta sa mga mall, sa Divisoria. So talagang nakapokus na sa paghahanda ang karamihan ng tao sa pagdating ng mga panahon na ito na sasapit ang Pasko at Bagong Taon. Ngayon po sa hapong ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol din sa paghahanda. Ngunit higit sa paghahanda sa mundong ito, na gaya ng nakikita natin na ginagawa ng karamihan ngayon sa paparating ng mga holidays, ay mas mahalaga pong paghahanda ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sumandaling manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli amin naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Batidin niyo, Panginoon, ang kalagayan ng aming puso. Kami may hina, Panginoon. Aming pagkamakasalanan, Panginoon, ay hindi lihim sa inyo. Lantad sa inyo ang laman at tunay kondisyon ng aming puso. Patawarin niyo po kami, Panginoon, anuman po mga karumihan, mga kasalanan na aming nagawa. Patawad po, Panginoon. Nama sa hapong ito, muli kaming humingi ng biyaya ninyo, Panginoon, na kami samahan ninyo sa aming pag-aaral. Nawa ay tulungan kami ng banal na Espiritu na i-illuminate nyo, Panginoon, ang inyong mga salita na aming pag-aaralan. Alam namin na kung wala ang kilos ng Santong Espiritu ay baliwala po ang mga ito. At tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na naririto, Panginoon, naway katagpuin niyo sila, Ama. Purihin kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po sa ating text, sa aklat ng Mateo, chapter 25, verses 1 to 13, nakita natin ang isang parable ng ating Panginoong Hesus tungkol sa 10 virgins. O sa ibang text ay 10 wise and foolish virgins, no? So dito po sa ating pag-aaralan ngayong hapon, gaya po ng ating binanggit sa ating introduction, ay ang pag-uusapan po natin ay ang kahalagahan ng paghahanda. Paghahanda saan? Paghahanda sa muling pagbalik ng Panginoon o paghahanda na tayo pong lahat ay haharap sa Panginoon. Ito man po ay kuhanin tayo ng Panginoon sa mundong ito, ang ating buhay, tiyak tayo haharap sa Panginoon. O kaya naman ay biglang dumating ang Panginoon sa kanyang second coming, sa kanyang muling pagbabalik, ay haharap tayo sa Panginoon. At ngayon nga po, itong Matthew 25, 1 to 13, na ating pag-aaralan ay nakafocus po sa kahalagahan ng paghahanda na ang isang tao na nagpo-profess na siya ay Kristiyano, may pananampalataya kay Kristo, ay dapat ay siya ay meron siyang paghahanda sa kanyang pagharap sa Panginoon. Gaya na sinabi natin, ito man ay sa kamatayan o sa muling pagbabalik ng Panginoon. So gaya po nung mababasa natin dito sa parable na 10 virgins, no? Sabi rito, nakita natin na meron dalawang klaseng tao sa loob ng church. No? Ito ay yung mga taong handa
o yung tinatawag nilang wise, yung wise virgins dito sa chapter 25, sila yung mga prepared, no? Sila man ay kuhanin ng Panginoon, pagharap nila sa Panginoon, sila ay handa. At ang isa namang klase ng tao sa loob ng iglesia o ng church ay yung mga unprepared. Yung wala pong paghahanda o yung mga hindi handa. Ngunit sila ay nagprofess ng pananampalataya sa Panginoon. Sila ay kasama sa iglesia na dumadalo, nagpa-participate sa mga activities na ginagawa ng mga Kristiyano. Ngunit malalantad sa huli na sila pala ay mga hindi prepared o sila yung mga binanggit dito sa chapter 25 na mga foolish virgins. So, alam natin no na gaya ng nabasa natin nung ating MC kanina, no, na kung paanong ang mga ito ay dapat maghanda sa pagdating sa pagsalubong ng bridegroom. Gayon din po tayong mga nagsasabi na tayo mga Kristiyano na dapat meron po tayong paghahanda. So ang title po ng ating preaching ngayong hapon is, Are you prepared? Ikaw ba ay handa? Kayo ba ay handa? Are you prepared? Ang ating pong message is, preparedness is essential. Ang paghahanda ay mahalaga. For the time is coming when getting ready will no longer be possible as the opportunity to be saved is gone. Preparedness is essential for the time is coming when getting ready will no longer be possible as the opportunity to be saved is gone. Ang paghahanda po ay napakahalaga o mahalaga sapagkat darating po ang panahon na ang paghahanda po ay hindi na magiging posible. Hindi na tayo makakapaghanda sapagkat yung pong opportunity o yung ibinigay na pagkakataon upang tayo ay maligtas ay wala na. So yun po yung mensahe natin sa hapong ito at ito po yung ating titingnan dito sa text na ating tututukan o yung ating pag-aaralan which is yung Matthew chapter 25 verses 1 to 13. So sa ating pong pag-aaral ngayong hapon, meron lamang tayong 3 pointers na ating pag-aaralan or tututukan. Ang unang pointer po natin is the outward similarity o yung panglabas na pagkakatulad. No? Sabi natin kanina, may dalawang klase ng tao na uma-attend o maaaring kabilang sa iglesia na nagsasabi na sila ay mga Kristiyano. Yun yung mga handa at mga hindi handa o yung sila yung mga wise and yung mga foolish, no, na binanggit dito sa parable ng ating Panginoon. Ngayon titingnan natin sa verse 1, ano yung kanilang pagkakatulad? Ano yung mga similarity nila na panglabas? Yung pangalawang pointers po natin is the inward difference. Ano yung kaibahan na panloob? Siyempre, panloob yun eh. So, hindi nakikita yon natin, di ba? Or na mga nandito sa church. Dahil alam natin na ang Diyos lamang ang nakakabatid ng laman ng ating puso. At kailanman ay hindi natin kayang basahin ang puso ng isa't isa. Ngunit ang Panginoon, alam niya, laman ng ating puso. So titingnan natin yung kaibahan nitong mga prepared and unprepared dun sa kanilang laman ng kanilang puso o yung kalagayan ng kanilang puso, yung inward difference na makikita natin sa verses 8 and 9 ng ating verse or ating scripture na tututukan. And then yung pangatlo po at panghuli ay yung mga lessons at yung warning ng ating Panginoon na makikita natin dito sa parable na ito, verses 10 to 12. So yun po yung ating 3 pointers na tututukan at mag-umpisa na po tayo sa unang pointers natin, the outward similarity. Hayaan niyo pong basahin ko muli no, sa English naman, NASB ang version ng aking Bible, itong verse 1. So ito po ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 25 verse 1. Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. So makita po natin, no, sabi ng Panginoon Jesus rito, the kingdom of heaven will be comparable. So makikita po natin sa mga parables, laging ganito yung ginagamit ng Panginoong Jesus kung paano niya itinuturo itong mga parable.
merong laging may comparison, no? Yun daw, kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Hindi po tayo masyadong hindi tayo mag-a-allegorize sa ating pag-aaral ngayon. Kundi titingnan talaga natin kung ano yung sinasabi ng text, no? Marami po kasi akong nabasa rin, no? At narinig din ng mga pastor na masyado sila nag-allegorize. Tumutok sila sa talagang dinetali nila word for word yung mga nakalagay dito at ina-allegorize sila, medyo napapalayo dun sa gustong sabihin ng ating Panginoon o yung gustong ituro ng ating Panginoon sa kanyang parable. Kaya hindi po tayo masyadong gagamit ng mga allegory dito sa ating pag-aaral ngayong hapon. So magpatuloy po tayo, no? So ating pointers number 1, the outward similarity. So nakita po natin na both the wise and foolish virgins na binanggit dito, so merong 10, di ba? May 5 wise and 5 foolish virgins. Sila po ay both invited to attend the wedding. Di ba? Kasi po sasalubungin po nila yung bridegroom eh. Ang nakalagay po rito sa parable is merong bridegroom, may bride. So may kasalan, may wedding banquet, no? So alam naman po natin, no, sa Jew, sa kanilang culture kung paano yung wedding nila, pero sa hapong ito hindi po natin masyadong bibigyan ng pansin yon para po sa ating time. So nakita po natin na yung unang similarity is both are invited to come to the saving knowledge of Christ. Ito pong pag-iimbita na nakita natin na sila inimbita dito sa wedding banquet, gaya rin natin na narito sa church na tayo ay nakabilang sa iglesia ng CRC o nagsasabi na tayo ay nakasumpong, no? Tayo ay nakarinig ng ebanghelyo, no? Lahat po ng tao na umaattend sa church na nakakarinig, sila po ay iniimbitahan ng Panginoong Hesus na siya ay makilala at sila ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So nakita po natin similarity, no? Both the prepared and unprepared, the wise or the foolish, sila po ay nakarinig ng paanyaya ng ebanghelyo ni Kristo. Both are invited to come to the saving knowledge of Christ. So sabi rito, the 10 wise and foolish virgins were invited in the wedding banquet. This refers to the general offer of salvation to all people. So meron pong tinatawag tayong general offer o general call of salvation na ito po ay wala po itong kondisyon. Ito po ay wala itong tinitingnan na kung kahit anuman sa isang tao. Lahat po ng tao ay nakakarinig nito sa tuwing ang ebanghelyo po ay ipangangaral. Ito po yung tinatawag na general call or offer of salvation na sa tuwing ipipreach ang gospel, ito po ay naririnig ng mga tao na narito sa church na umaattend dito. So ano pong sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 11:28? Sabi niya, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." So ang Panginoong Hesus po, no, ini-invite niya ang lahat ng tao na lumapit sa Kanya. So ito yung general call ng gospel o ng salvation. Ano pa? Mark 1:15, "The time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news." Sabi po sa Mark 1:15. Sa Old Testament naman, Isaiah 45:22. Ang sabi ng Diyos, "Turn to me and be saved, all the ends of the earth." Isaiah 55:1. "Come everyone who is thirsty, come to the water, and you without silver, come buy and eat. Come buy wine and milk without silver and without cost." So nakita po natin, no? Yung general call ng salvation ay sa lahat ng tao. Mismo ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y nangangaral, no, ini-invite niya lahat. Kahit yung mga alam niya, nababasa nga niya yung puso ng mga Pariseyo na yun, na nag-aako siya sa kanya, na nagpe-persecute sa kanya, pero ini-invite niya yun. Hindi niya sinabi na, kayo lang kayo lang yung imbitahin ko Kayo, alam ko, puso nyo ganito brood of vipers nga kayo Pero hindi. Nakita natin yung general call ng salvation. So yun po yung similarity ng dalawang klase ng tao na nasa church, na ang isa ay prepared at unprepared, pareha silang nakarinig ng salita ng Diyos at sila ngayon ay iniimbita ng Panginoon sa pamamagitan ng pangaral ng ebanghelyo.
So magpatuloy po tayo, no? And then ano pa nakita natin? Sabi rito sa verse 1, who took their lamps and went out to meet the bridegroom. So yun daw pong 10 virgins, no, yung wise and foolish, no, they took their lamps and went out to meet the bridegroom. So ano po yung makikita natin na inilalarawan nito? So sila ay parehong sasalubungin o pumunta upang salubungin ng bride. Ibig sabihin po ano, tinanggap nila yung paanyaya ng wedding banquet. Tama po ba? So inimbitahan sila sa wedding banquet ngayon, sila ay pupunta, meaning tinanggap nila yung paanyaya. So ano po makikita natin? Both responded to the gospel invitation, professed faith in Christ, and showed outward evidences of salvation. Take note po, no? Showed outward evidences of salvation. So, both yung prepared and unprepared, yung wise and foolish, nag-profess sila ng faith. Maring nakita nila yung sarili nila that time, and then dun sa prepared, kumilos ang Panginoon sa kanila, no? Talagang nakonvict yung kanilang heart, nagkaroon ng talagang pagbabago. Pero meron ding mga tumanggap at nagprofess ng pananampalataya, nagtestimony pa, nagpabaptize din. Pero sila pala, hindi nila alam, sila pala ay unprepared. Pero similar sila na sila ay member ng church, sila ay nagpo-profess, sila ay Kristiyano. Pero sa panglabas lang. Maring kasama sila sa mga activities sa church, sila ay nakikita na present sa church. No? Ano po sabi rito? Sabi rito, both took their lamps. 'Di ba? Sabi nila, who took their lamps? Yung lamp po kasi, no, nag-research ako sa mga concordance. So nakita ko yung may binanggit sa book ng Isaiah 62 verse 1 na yung lamp parang sinisimbolize siya o inilalarawan niya yung salvation. So sabi rito, I will not keep silent because of Zion, and I will not keep still because of Jerusalem, until her righteousness shines like a bright light, and her salvation like a flaming torch. So, pwede nating sabihin, base dito sa book ng Isaiah 62 verse 1, na yung lamp ay yun yung kaligtasan o yung offer ng salvation na tinanggap ng mga nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon, ng gospel, no? Yun yung when both of them took their lamps. Sabihin, both the prepared and unprepared na nandito sa church ngayon na nakikinig o member ng church ngayon, no? Pareha silang tumanggap, pareha silang nag-profess ng faith na sila ay Kristiyano. Okay? Ano pa? And then, sabi rito, and went out to meet the bridegroom. So, nagpakita sila ng kanilang, nagpakita sila na sila ay merong masabing compassion or love sa ating Panginoong Hesus kasi gusto nilang ma-meet yung bridegroom eh. So gaya ng mga naririto sa church na nagprofess ng faith, no? Nakikita rin sa kanila na meron silang malasakit sa Diyos. Gaya nga na sinabi natin kanina, sila ay dumadalo sa Panginoon, sa gawain, maring sila ay nagpa-participate sa mga activities, no? Hindi lamang basta nagpa-participate, yung talagang active pa yung participation nila. Sila ay nagpe-pray sa kanilang, siguro sa kanilang bahay, meron silang mga family devotions, no? Alam nila ang mga doktrina, meron silang intellectual knowledge. So yung kanina, yung sinasabi natin, yun yung visible morality. Yung kita sa panglabas na anyo na sila ay merong moralidad. Yung nga, yung sinasabi natin na dumadalo, nagpe-pray. Pangalawa, meron silang intellectual knowledge. Pag nakikipag-usap sila, parang alam na alam nila yung Bible. Di ba? Ano pa? Religious involvement, active sa mga ministry. Meron din pagpapakita na nakukonvict sila sa kanilang sin. No? So, itong mga similarities na ito, hindi natin ito kagad pwedeng i-judge o makita na siya kaya ay Kristiyano o hindi siya Kristiyano. Sapagkat ang isang tunay na Kristiyano po ay nagpapakita rin ng mga ganitong outward na mga bagay.
Merong visible morality, siyempre, kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Meron kang intellectual knowledge dahil ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, ikaw ay kanyang tinuturuan. Di ba? Meron kang religious involvement. Nagpapatuloy ka sa church. Ma-attend ka. May active ministry ka. Nagpipreach ka pa. O, nagba-Bible study ka pa. Pero, maaari ding tayong malinlang kung ito ay panglabas lamang. So, yun yung makikita natin. Yung po yung similarity ng dalawa na wise and foolish na hindi natin talaga makikita yung kanilang kaibahan sapagkat ito ay panglabas lamang. So, kaya po mag-ingat po tayo. Gaya nga nung preaching kaninang umaga, narinig ko sa nag-preach kanina, ang Panginoon, tumitingin sa puso eh. Di ba po? Anong sabi ng Panginoon dito sa 1 Samuel 16 verse 7? Ito po sabi ng Panginoon, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his stature because I have rejected him." Sino po yun? Sino yung I have rejected him? Di ba namimili ang sila kung sino yung papalit kay Saul bilang hari? Inano yung mga kapatid ni David? Kasi si David siya yung bunso, tapos siya, shepherd lang siya. So sabi ng Diyos, do not look at his appearance or his stature because I have rejected him. Humans do not see what the Lord sees, for humans see what is visible, but the Lord sees the heart. Nakita niyo po, but the Lord sees the heart. Ang Panginoon po hindi tumitingin sa panglabas. Tayo pwede tayong madaya. Kasi tayo saan tayo tumitingin? Tumitingin lang tayo sa panglabas eh. Ang bilis natin mag-judge. Ang bilis natin mag-isip sa kapwa natin. Di ba? O kaya naman, we are hypocrites. Nagpapakita tayo ng visible outward morality, pero sa loob, hindi pala yun. So yun po yung makikita natin. No? Yung taong prepared and unprepared na nasa loob ng iglesia, sa panglabas na anyo, sila ay makikita natin na pareha sila. O yung sinasabi natin na wise o foolish na nandito sa loob ng church, sa panglabas na anyo, maaaring pareha sila. So yun po yung point number 1. Ano pong lesson agad doon? So nabasa natin, ang Panginoon, tumitingin siya sa heart. So wag po tayong, dapat ipasiyasat natin sa Panginoon yung laman ng ating heart. No? Sa kanyang mga salita, pag tayo nagbubulay-bulay, tayo nananalangin, Lord, search my heart, gaya ng panalangin din ni David. So, punta po tayo sa next pointer natin, which is point number 2, the inward difference. So, eto na po, nakita natin kanina, no? May pagkakatulad, may similarity. Ngayon, tingnan natin saan sila nagkaiba. So, verse 2. Sabi rito, 5 of them were foolish and 5 were wise. Sabi sa commentary ni Hendrickson, the foolishness of the first group consisted in the fact that they were totally unprepared to meet the bridegroom. For though they had taken lamps, they had taken no oil. The sensible girls or the wise virgins, on the contrary, were equipped with a generous supply of oil. They were fully prepared. So, agad-agad po nating nakita dito sa parable, no? Sa verse 2, 5 of them were foolish and 5 of them were prudent. Bakit daw? Verse 3, for when the foolish took their lamp. So, take note po, no? Kanina sabi natin, both sila ay may dala-dala silang lamp, no? Kinuha nila yung kanilang lamp. Pero anong ginawa? Anong pagkakaiba? Yung foolish daw, sabi sa verse 3, for when the foolish took their lamps, they took no oil with them. They took no oil with them. Wala daw silang oil. Pero yung wise, sa verse 4, but the prudent took oil in flask. Grabe, hindi lang basta kumuha ng oil, ha? Flask pa, talagang may mga lalagyanan pa. Ibig sabihin, marami silang dala. Talagang preparado sila. May baon talaga sila, di ba? Took flask along with their lamps. So, ano po makikita natin? Wag na natin masyadong i-allegorize kung ano yung oil. Do? Alam natin kanina, sabi natin yung lamp.
nagsisimbolize na yun yung salvation, no? Yung kaligtasan, o nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, nagprofess ka ng faith, no? So, nag-angking ka ng pananampalataya. Definitely, nag-angking ka rin ng ikaw ay iniligtas ni Kristo at pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pero ito po yung pagkakaiba, yung inward difference. Yung pong foolish virgins na sinasabi rito, o inilalarawan dito sa parable na ito yung mga unprepared na dumadalo dito sa church, na member ng church, na nagsabing Kristiyano sila pero unprepared sila. Counterfeit po yung faith nila. Yung kanilang pananampalataya na pinopropess, ito po ay counterfeit. O ito po ay, ano ba sa Tagalog yung counterfeit? Huwad na pananampalataya. They were not really born again or regenerated by the Holy Spirit. Yun po yun. Sipin nyo po, no? Nakikita natin, no? Outward appearance, walang pinagkaiba. Visible morality, intellectual knowledge, no? Pero hindi pala sila na-regenerate. Yung faith pala nila counterfeit. Kaya pala wala silang oil. Meron silang lamp, meron silang pag-angkin ng kaligtasan, may dala-dala silang lamp, pero yung lamp nila walang oil. Ibig sabihin, yung inaangkin nilang faith, huwad, counterfeit. Hindi na-regenerate ang heart. Ano sabi rito? They only have the outward appearance of being saved, such as reading the Bible, attend and even belong to a church, sing hymns of praise, make public profession of faith, and even preach in Christ's name. No? So ito po yung striking na truth na sinasabi ng pinag-aaralan natin. Maaring ikaw sinasabi mo na may pananampalataya ka. Pero gaya ng mga foolish na ito, baka wala kang dalang oil. Baka inaangkin mo lang yan at nagpapakita ka lang na na save ka talaga, pero totoo, wala ka palang oil. Hindi ka pala na-regenerate, counterfeit pala yung faith mo. Diba? Pwede pala yun, ano? Pwede po. Ito po yung pinag-aaralan natin sa salita ng Diyos eh. Ano sabi rito? They have a shallow heart as described by our Lord in the parable of the soils in Matthew 13 verses 20 to 21. Ito po sabi, this is the one who hears the word, no? Narinig nila yung gospel, na-invite sila sa church, no? Umattend sila, na-invite sila, no? And immediately receives it with joy. Nakita nila agad na nanampalataya agad sila sa Panginoon, no? Nag-ano agad ng testimony, nagpabaptize agad, nakasama agad sa membership, no? So sabi rito, immediately receives it with joy, yet he has no root in himself. So gaya nung kanina, yung mga foolish virgins na wala silang oil, ito naman mga to, wala namang root. Yung tumama sa kanila, yung puso nila kasi yung soil di ba? So, nung naghasik ng soil, yung word of God, yung gospel na pinangaral, pag landing dun sa kanilang heart, which is yung soil, yung heart nila, hindi nag-ugat. So, ano nangyari? But endures for a while, and when tribulation or persecution arises, ito na yun. Yung testing na ng kanilang pananampalataya. Tribulation, on account of the word, immediately he falls away. So, yun po yung mga walang oil. Mamaya po makikita pa natin kung paano nalantad itong mga ito talaga, yung pagkakalantad sa kanila. So ano pa sabi? 2 Timothy 3 verse 5, holding to a form of godliness. Take note, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Ano po yun? Meron silang form of godliness, outwardly, pero inwardly, walang power. Kasi wala doon ng regeneration, hindi na bago No? Hirap na hirap sila sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, no? Wala doon yung joy sa yung diligently seeking God, yung diligently pag-aaral ng salita ng Diyos, diligently walking in holiness. Hirap na hirap sila, bigat na bigat sila doon, kabigatan sa kanila yun kasi wala ano lang form of godliness but without power or denying its power as mentioned by the Apostle Paul in 2 Timothy 3:5.
So yun po yung mga unprepared. Yun yung mga foolish virgins. O yung mga tao na sadly nandito sa church ngayon, nagprofess ng faith, maaring hindi nila alam, nakabilang pala sila dito. So ano po yung makita natin dito? Tanungin po natin yung sarili natin, ang Panginoon. Muli, ipasuri natin sa Panginoon ang ating puso, ang ating pananampalataya. Salaminin natin dito sa ating inaaral, na tulungan tayo ng Panginoon na makita talaga natin. No? Ngayon, sa kabila naman, yung mga wise virgins o yung mga mga prepared, ano naman sila? They have genuine saving faith. Kasi bakit? Meron silang oil eh. Yung lamp nila, may dala silang oil. Di ba? Sabi rito sa verse 4, but the prudent took oil in flask along with their lamps. So yung kanilang pinanghahawakan pananampalataya, yung inaangkin nila na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tunay. May langis, may oil. Ibig sabihin, they are what? They are regenerated, they are born again by the Holy Spirit. They not only show outward evidences of salvation, but they also show inward evidences as well. So, tingnan natin ano ba itong mga inward evidences na hindi to mahirap itong dayain o imposible itong dayain. Una, love for God. Tunay na pag-ibig sa Diyos. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Luke 10 verse 27. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself. Meaning, God is above all sa buhay mo. So ito, pag meron kang ganito, pag masasabi mo sa sarili mo na ikaw ay may tunay na pag-ibig sa Diyos, na ang Diyos talaga ang above all sa buhay mo, siya ang nasusunod sa buhay mo. So masasabi mo na yung iyong pananampalataya ay tunay, o meron kang oil doon sa iyong lamp. Kasi may pag-ibig ka sa Diyos eh. Hindi kagaya ng panglabas lang, pag dumating ka na sa mga pagsubok, wala na. Kaya mo na ipagkanulo Diyos mo. Di ba? Sa trabaho, nandadaya ka na. Kala mo walang nakatingin sa'yo, pero ano sabi ng Biblia? Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin, walang malilihim sa Kanya. So kung kaya mong gawin yon, na kahit walang nakatingin sa'yo, ikaw ay sumusunod sa Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Alam mo, ang Diyos ay banal. Meron kang tunay na pag-ibig sa Diyos, yun ang sinasabi rito. Ano pa? Life of repentance from sin. Mahirap dayain to. Pwede meron ka lang remorse, pero yung life of repentance, iba to. Ito yung inward work ng Holy Spirit na ikaw ay na-regenerate. Ano sabi? 2 Corinthians 7 verse 10. For the sorrow that is according to the will of God. Take note, the sorrow. Ito yung godly sorrow na sinasabi. According to the will of God produces a repentance without regret. A repentance without regret. Ano ibig sabihin na ito? Sinasabi mo, Lord, nagkasala po ako, patawarin niyo ako, Panginoon. Wala kang reservation dito, wala ka ditong, kasi naman, Lord, yung kapatid ko, ganito Kung hindi lang kasi ginawa niya yun hindi ko namang patawarin niyo ako, Lord, pero kasi ganito meron kang regret. Hindi yun yung tunay na life of repentance from sin pag meron kang regret. Kailangan dito, nakita mo yung sarili mo na nagkasala ka talaga, wala kang ganun-ganun. Sinasabi mo, nakita niyo yung, ano ba yung publican ba yun? Yung dinadagukan yung, tama po ba, publican? Yung publicano, yung dinadagukan yung dibdib niya. Have mercy on me, Lord. Have mercy, my God. I'm a sinner, di ba? Tapos yung isang Pariseo, di ba? Pakabaligtaran. Panginoon, salamat kasi ako, mabait ako, ganyan, matino ako, wala akong kasalanan. Pero ito, dinadagukan niya yung sarili niya, wala siyang sinisisig ibang tao, wala siyang regret. So ano raw? Leading to salvation. But the sorrow of the world produces death. O yung worldly sorrow naman, kabaligtaran. So meron ba tayong life of repentance from sin? Tayo na nagpo-profess ng faith ngayon dito. Tayo na nagsabi na tayo ay mayroong lamp, may oil sa ating lamp, at tayo ay wise, kabilang sa mga wise virgins. Meron kaya tayong life of repentance? Ano sabi sa 1 John 1:18? 1
verses 8 to 10. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins. He is faithful and righteous to forgive us our sins and to be cleansed from all unrighteousness. So, ang Panginoon, no, nagpapatawad, patuloy na nililinis tayo sa tuwing tayo ay hihingi ng kapatawaran sa Kanya. So, yun po yung pangalawa, no? Mahirap dayain ito ng isang tao na nagsasabi na siya ay mananampalataya, meron siyang tunay na pananampalataya, life of repentance from sin. Ano yung sunod? Genuine humility. Genuine humility. Take note po, no? Merong mga pa-humble kunyari, pero totoo, may example ako niyan pero ayoko na explain, baka humaba pa tayo. Alam niyo, parang nagpapaawa kunyari, pero totoo, yung pride yung nangingibabaw sa kanya, pero nagmumukha siya nagpapaawa, pa-victim. Tawag din, pa-victim di ba? Parang pa-victim effect. Ano sabi rito? Broken and contrite heart. Psalms 51 verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. So ito'y nakikita mo parati yung kalagayan mo. Na hindi ka magmamalaki sa Panginoon. Hindi mo titingnan yung sarili mo na, buti nga ako, ganito ako Itong si kapatid na ganito, paandap-andap na lang ang ano ito. Hindi ko na masyado nakikita to sa church. Hindi na ito umaaten. Pero ako, papatuloy pa rin ako. Wala, yun yung pride, hindi humility yun. Pero kung ikaw ay na-regenerate ka, meron kang lamp, ikaw ay prepared, ikaw ay wise, meron ka dapat nito. Genuine humility. Meron kang broken and contrite heart. Na sa tuwing ikaw ay magkakasala sa Panginoon, lumalapit sa Kanya na meron kang broken and contrite heart. Hindi ito yung yung parang na-despair ka dahil masyadong matalas yung preaching, nasaktan ka. Hindi lang ito yun Mas malalim to. Ito yung sinasabi mo na, Lord, talagang nakita mo yung sarili mo, makasalanan ka, wala ka mapagmamalaki sa Kanya. Tanging, ang gagawin mo na lang is, kumbaga, iahagis mo na yung sarili mo doon sa biyaya ng Panginoon Yun yung broken and contrite heart na tinatawag ko, yung genuine humility. Ano pa? Sunod, devotion to God's glory. The reason for living is for God's glory. Ito, lagi natin sinasabi, no? What is the chief end of man? Westminster Shorter Catechism, no? Anong sagot? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. No? Kabisado na natin. Pero, ano ba ito? Talaga bang yung buhay mo, lahat ng aspeto ng buhay mo, nagbibigay ng glory sa Panginoon? Siguro maraming pagkakataon, no, na nagkakasala tayo. Siyempre, hindi, di ba? Pero, ano sabi rito? Jeremiah 9:23-24. Thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. So, wag daw yung tao, no, na mag-boast sa kanyang wisdom at sa kanyang might. Yung kung ano man ang meron siya dito sa mundong ito. Ano sabi ng Diyos? Let not a rich man boast of his riches, sa kanyang mga yaman, but let him who boast of this. Ano daw ang dapat ipagmalaki ng isang tao na sinasabi na siya ay Kristiyano? Anong dapat niya ipagmalaki? That he understands and knows me, that I am the Lord who exercise loving kindness, justice, and righteousness on earth, for I delight in these things, declares the Lord. So ano to? Kilala mo ang tunay na Diyos, yung Kanyang majesty at yung Kanyang moral excellence na sinasabi sa Kanyang mga salita, kilala mo siya. Kasi paano tayo makakapagbigay ng tamang pagsamba sa Panginoon? Paano tayo mabubuhay ng may kabanalan kung hindi natin kilala yung attributes ng Diyos na yun? Na ang Diyos na yun ay, siya ay loving kindness, siya ay just, siya ay righteous, siya ay banal, siya ay maawain. Di ba po? So, ano mangyayari sa atin pag hindi natin kilala ang tunay na Diyos? Di ba? Gagawa tayo ng mga idols o yung mga ginodiyos natin na gawa natin. Kagaya nito, pinagmamalaki mo yung mga kung anong meron ka, yung kakayahan mo, yung yaman mo. Kaya sabi rito, let not a wise man boast of his wisdom. Let not a mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches.
Kundi, i-boast mo kung sino ang Diyos na nagligtas sa iyo. So, nan yung attributes niya na makikita mo sa kanyang mga salita. So, meron kang devotion to God's glory, nabubuhay ka para sa kapurihan ng Panginoon. Ano pa? Life of prayer. Ito, life of prayer. No? Hindi lang ito yung memorize mo na yung prayer mo, bilis mo lang mag-pray, di ba? So sabi, Ephesians 6 verse 18, with all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. No? Pinagpe-pray ba natin yung mga kapatid natin? O yung sarili lang natin pinagpe-pray natin, yung pamilya lang natin pinagpe-pray natin? Dapat hindi po. Dapat pati yung mga kapatid natin, pinagpe-pray natin. Ito yung mahirap dayain to. Ito yung mga inward na evidences na magsasabi na tunay yung pinangahawa ko pananampalataya, meron kang life of prayer. Ano pa? Selfless love. 1 John 3:14, we know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death. Meron ba tayong tunay na pagmamahal sa ating mga kapatid, sa ating brethren? Di ba? Kahit nasaktan tayo, nagawan tayo ng masama, kaya ba natin silang patawarin? Di ba? So tingnan natin, tanungin natin sa Panginoon o ipasuri natin sa Panginoon, Lord, ako ba'y may selfless love? O baka lagi lang nakatingin ako sa sarili ko, pag nasaktan ako, kailangan yung gusto ko yung masunod. O sa relationship natin, hindi lang sa church, sa family natin, sa asawa natin, sa magulang natin, sa mga anak natin, sa kaibigan, sa katrabaho. Mahirap itong dayain, mga kapatid. Kung hindi tunay pananampalataya mo, wala kang selfless love, tingin ko. Selfishness ang iiral sa'yo pagka sinubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ano pa? Separation from the world. 1 Corinthians 2:12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. So dalawa lang, ano? Either meron kang spirit na galing sa Diyos, so kaya ikaw ay kaya mong mag-separate sa world. Sabihin, kaya mong hindi umayon sa agos o daloy ng mundong ito. O ang espiritu mo ay, spirit of the world. Siyempre, kung yun ang espiritu mo, go with the flow ka lang. So pag sa Sunday, visible morality, intellectual knowledge, di ba? Pagdating ng Monday to Saturday of wala na. Ano ka na? Go with the world ka na. Ano pa? Spiritual growth. Luke 8:15. But the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart and hold it fast and bear fruit with perseverance. So may paglago po. No? Ito pa ulit-ulit to sinasabi dito sa pulpitong ito. Isang marka ng isang Kristiyano may paglago. Di ba? Narinig natin yan lagi. So wag po nating baliwalain yung paglago. Kung nakikita natin sarili natin na hindi tayo lumalago, hindi tayo nagkakaroon ng wisdom, anong sabi sa James ng ating Panginoon? Ni James, no? Di ba humingi tayo ng wisdom sa Panginoon? Kasi siya yung nagbibigay ng wisdom sa atin eh. So hingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo na tayo lumago. Bigyan niya tayo ng biyaya na tayo lumago. Ano pa? Obedient living. Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. So nakita po natin yung warning ng Panginoon, hindi lahat na nagpo-profess ng faith. Ito matindi pa to kasi dalawang beses sinabi, Lord, Lord eh. Sabihin, grabe yung nito. Kumbaga, yung dedication nito, Lord, nagpaano ako, nag-preach pa nga ako, Lord eh. Lord, nagtumulong ako sa mga may hirap. Kasi sabi rito Lord, Lord, will enter the kingdom. Hindi lahat eh. Pero sino? Yung gumagawa. Merong bunga sa buhay. Hindi lang basta panglabas na pinepeke lang yung paglakad Kristiyano. Ano pa? Hunger for God's Word. 2 Peter chapter 2 verse 2. Like spiritual babies, long for the pure milk of the Word, so that by it you may grow in respect to salvation. So meron ba tayong ganon? Meron ba tayong hunger for God's Word? Sa tuwing tayo ay pupunta rito sa church, no?
Yung mga Sunday school natin, yung mga pag-aaral natin na yung pagkatapos ng ating lunch break, di ba? May mga naggugrupo-grupo, mga nagba-Bible study. So purihin po ang Panginoon sa mga gawain na yon. Na yun po ay para sa atin, para kumain yung ating kaluluwa. Pero ang tanong, meron ka bang hunger for God's Word? Meron ba? Hindi mo pwedeng pekein to. Kasi, iba to eh. So, ikaw lang ang Panginoon ang nakakaalam nito kung meron kang tunay na ganito. Ngayon, kung hindi mo maintindihan, hindi ka sigurado, humingi ka ng awa sa Panginoon. Siya'y mahabagin, siya'y maawain. No? Panginoon, bakit hindi ako ginaganahan dito sa church? So, humingi ka ng awa sa Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. At panghuli, transformation of life. Ano sabi? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature or creature that the old things passed away. Behold, new things have come. Transformation of life. So, hindi naman ito parang, siyempre, iba-ibang level ng ating transformation. Pero siyempre, once na ang isang tao ay talaga na-regenerate, on the spot yun. Regenerated yung wala yung parang half regenerated, 1/3 regenerated, 1/4 regenerated. Hindi. Automatic yun. Ikaw ay binago ng Panginoon. Pero, yung transformation mo sa buhay, nakikita. Pero hindi natin pwedeng pare-pares tayo ng level, di ba? Pero, ang challenge sa atin dito, nag-aangking ka na eh. Kristiyano ka na eh. Sinasabi mo, Kristiyano ka eh. So magpaka-Kristiyano ka. Di ba? Isuot mo yung pagka-Kristiyano mo. Yun yung sinasabi dito. Sabi rito, if anyone is in Christ, bago ka na eh. Yung luma, all things have passed away. Behold, new things have come. Kailangan i-mortify mo yung mga sin mo. Yung mga gawin mo na mali, yung mga gawin mo na alam mo, hindi kalooban ng Panginoon. I-mortify mo yan sa biyaya ng Panginoon. Ipag-pray mo yan at magkaroon ka ng effort na patayin mo yung mga kasalanan mo na yan. Kasi Kristiyano ka na eh. So magpaka-Kristiyano ka. Kristiyano ka na eh. Diba? So yun po yung nakita natin na kaibahan ng prepared at saka ng unprepared, ng foolish at ng wise na mga nag-aangkin ng pananampalataya dito sa loob ng ating iglesia. Ngayon po, dadako na tayo sa ating pangatlo at panghuling pointer, the lessons and the Lord's warning. So, balik po tayo sa ating text. Ngayon naman po sa verse 6 ng chapter 25 ng Matthew. But sabi rito, but at midnight, there was a shout, behold, the bridegroom, come out to meet him. So, nakita nyo po, nagkaroon bigla ng isang pangyayari, no? Though, siyempre, inaasahan nila yung bride, no? Hindi agad bumalik. So, sabi rito sa verse 5, now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. Diba? Hindi agad pala dumating yung bride. So, nakatulog sila. So, yung sinasabi rito, diba sabi rito sa 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Bakit parang hindi bumabalik ang Panginoon? Kasi, ito yung kanyang patience eh. Ayaw niyang mapahamak eh. Gusto niya, dumako ka sa pagsisisi at sa tunay na pananampalataya na masumpungan mo yung biyaya ng kaligtasan sa pangaral ng Ebanghelyo. Bakit hindi ka pa kinukuha ng Panginoon? Di ba? Bakit kahit ang dami mong sakit, pinapagaling ka pa rin ng Panginoon pag nagkakasakit ka? Hindi, nakikita mo ba yun na kaya ginagawa ng Panginoon yun? Kasi ayaw niyang mapahama ka. Gusto niya dumako ka sa pananampalataya kung wala ka pa kay Kristo. O kayo, yung mga bata dito, iniisip nyo ba malakas kayo ngayon? Hindi kayo pwedeng kunin ng Panginoon? Wag kayong mag-isip ng ganun. Dapat habang bata pa lang, kilalanin nyo na kung sino ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. So ngayon nakita natin dito, no, dumating na yung bridegroom. So anong nakita natin? Siguro, imagine natin, nagkagulo sila. Naku, nandiyan na yung bridegroom. Kunin natin yung mga lamp natin. O di kinuha na yung mga lamp nila. Siyempre, yung mga wise, may oil silang dala. Di siyempre, may procession siguro yon. Pupunta sila doon sa bahay ng groom. Di ba?
Maglalakad sila, madilim, gabi eh. Kasi nakatulog nga sila sa sobrang tagal ng paghihintay nila eh. Siguro madaling araw na dumating yung bridegroom. Eh, itong mga foolish, ano nangyari? Walang dalang oil. Ano sabi nila? Naku, wala kaming oil. Ano sabi rito? Verse 8. The foolish said to the prudent, give us some of your oil, for our lamps are going out. Pahingi naman akong oil, wala na. Sabi sa verse 8. So nakita natin, paano nalantad yung kanilang kaibahan? Sa oras ng krisis. Kasi dumating yung krisis sa buhay eh. O dito sa kanila, sa pagkakataon na ito, dun sa kanilang gagawin, dumating yung krisis, andyan na yung bridegroom. Gising, andyan na yung bridegroom. Dala-dala nila yung lamp. Eh, itong mga unprepared, mga foolish, walang oil. So, walang oil. So, makikita natin, yung ating inaangking pananampalataya, saan ito nakikita? Kung nasang panig tayo, kung nandun ba tayo sa prepared, sa unprepared, o sa wise, o sa foolish, saan nalalantad? Pag humaharap po tayo sa krisis. Ito, ilang beses ko na rin narinig to sa pulpito na to. Isa to sa mga natutunan ko sa preaching dito. Na matetes ang pananampalataya mo sa oras na humaharap ka sa mga matitinding pagsubok. Totoo po yun. Kasi ito po yung tinuturo dito sa text natin eh. So ano yung matinding krisis na pwedeng sapitin? Di ba yung muling pagbabalik ng Panginoon Kristo na makita mo, dun mo malaman na hindi ka pala prepared, na wala ka palang lamp? Ikaw yung nagsabi na, Lord, Lord. Pero nung sabi sa'yo, hindi kita nakikilala. Doon ka palang nalantad. Di ba? Mas matindi yun, yung krisis na yun. So ngayon pa lang, makikita na natin yung sarili natin pag umaharap tayo sa mga problema dito sa buhay, kaysa doon sa haharap tayo sa mas matinding krisis, nakaharap na tayo sa Panginoon, it's either tayo ay kuhanin ng Panginoon o muling bumalik ang Panginoong Hesus, yung kanyang second coming. Hihintayin pa ba natin yun na doon natin malaman yun kung nasang panig tayo? So ngayon pa lang malalaman na natin. Paano tayo humarap sa mga pagsubok? Andun pa rin ba yung pagtitiwala sa Panginoon? Andun pa rin ba yung katapatan sa Panginoon na kahit nandito tayo sa pagsubok na to, tapat tayo sa Panginoon? Lord, kayo pong bahala sa pinagdadaanan namin ngayong suffering o persecution. Kayo, nakababatid, Panginoon, ng aking puso. Diba? O ng aming puso. O pag humarap ka na sa krisis, wala na, bitaw ka na. Ayaw mo nang umatin. Yung sinabi nung nakaraang preaching ni Tatay Tony, over the bakod. Tama ba yun? Diba? So, doon nalalantad po kung nasan tayo sa dalawang panig. Kung ikaw ba'y prepared o unprepared, nalalantad sa pagharap sa krisis ng buhay, sa kahirapan ng buhay na ito. Ano pa makikita natin dito? True conversion or salvation is not transferable. Saan natin makikita? Verse 8. Anong sabi? The foolish said to the prudent, give us some of your oil, for our lamps are going out. Huy, pahingi naman, pabawas naman kaunti dyan. Ang dami mo namang oil eh. Pabawas naman. Ano sinabi? But the prudent answered, verse 9, no, there will not be enough for us and you too. Go instead to the dealers and buy some for yourselves. So ano makikita natin nilalarawan nito? Yung kaligtasan, hindi ito natatransfer. Kunyari, asawa mo, save. Nanay mo, save. Anak mo, save. So feeling mo, ikaw save ka na rin. Kahit walang bunga sa buhay mo, feeling mo, ligtas ka? Hindi po. Ang kaligtasan po natin, ito ay individual. Narinig na rin po natin dito yan. Tinuro rin sa atin yan. Kanya-kanya tayo pagdating sa kaligtasan. Hindi pa pwedeng, ay, yung asawa ko naman, lagi namang umaaten yan. Lagi namang magpa-participate yan. So ako, okay lang ako ng ganito. Patumpik-tumpik lang ako. Kasi malakas naman siya kay Lord. Kasi, di ba? Ay, hindi po. Kagaya nito mga ito, nanghihingi ng oil. Oh, may naman akong oil. Sabi ng wise, ay hindi, sorry kasi hindi kakasya sa atin itong dalawa. So ano pinapakita? Yung salvation po hindi transferable. Ang sabi ni Boyce, no person can get by on another's faith. You cannot be saved by the life of the Christ in another. Take note you cannot be saved by the life of Christ in another. Ano yon? Yung family, relatives, friends. It is teaching spiritual things, and in particular that in the day of Christ coming, each person must stand
on His own. Bawat isa po ay haharap sa ating Panginoon. Hindi ang harap doon yung, Arellano family number 1. O sige, okay naman kayo. Yung asawa mo naman, ano yan eh. Talagang born again talaga yan. Sige, pasok na. Di ba yung naalala nyo pag sa kumukuha ng visa? Tama ba? Minsan pag magkasama kayo, tatawagin kayo. Sige, magkasama kayo, family kayo. Sige, punta na kayo rito. Para isang tanungan na lang. Okay yung sagot ng isa. Sige, okay na. May US visa na kayong lahat. Hindi po ganun ang salvation. Ito po ay individual. Ano sabi rito? Each person must stand on his own. Your mother's faith will not save you. Your wife's faith will not be useful to you. You will not be saved by the spiritual life of your son or daughter. Salvation is personal. So yun po isang makikita nating lesson dito sa parable na to. Ano pa? Lost opportunities cannot be regained. Lost opportunities cannot be regained. So kayo mga nandito, yung mga bata especially, no? Saka na ako mag-aaral ng salita ng Diyos. Bata pa ako eh. Marami pa akong gustong gawin. Nakakahinder sa mga gusto ko to eh. Itong tinuturo sa church, sa preaching. Pero ito yung warning. Lost opportunities cannot be regained. Verse 10, ano sabi? And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came. Ito na, dumating na yung bridegroom. Kasi sabi nga nung mga wise, subukan nyo kaya, bumili kayo ng oil doon. Baka may mabili kayo. Nako, dumating na ngayon yung bridegroom. Ito na ngayon, pagdating ng bridegroom na nangyari, those who were ready, ito yung mga wise, no? Those who were ready went in with him. Kasama na nung bridegroom. To the wedding feast, no? And the door was shut. Naku, sinara na yung pinto. Matinding pagkakasara ito. Kasi bakit? Wala na yung opportunity. It cannot be regained. The door was already shut. So ano sabi rito ni Boyce? Are you unsaved? No? Sa tingin mo ba ikaw ay unprepared? Nakikita mo ba sarili mo ngayon na unsaved ka? Na ikaw ay nandun sa hanay ng mga foolish virgins? If so, this moment is your opportunity. Do not say, I will turn to Christ later. I will repent after I enjoy a few more years of sin. Ayaw mong iwanan yung kasalanan mo. Kinukunbik ka ng salita ng Diyos sa preaching, no? Nare-rebuke ka. Pero anong ginagawa mo? Pinapatigas mo yung puso mo. Niisip mo, hindi pa panahon. Ayoko pang iwanan yung kasalanan ko eh. There is always time for Jesus. May panahon naman sa mga ganyan. Saka na yan. You do not know that today may be the last time you will hear the gospel. So ito yung warning. Paano kung mamaya, di ba? Ito na pala yung last. Kunin na tayo ng Panginoon. Di ba? Kagaya nito na nangyari sa atin. Nasaraduhan tayo ng pinto. Hindi natin nakasama yung bridegroom doon sa wedding banquet, no? Di ba? So ano pa sinabi rito? Even if it is not, even if you do hear it again and again, it will be no easier for you to turn to God later. In fact, the opposite is the case. The fact that you have rejected the free offer of God's grace now will harden you so that you will find it much more difficult to repent later. God may break you, but He may do it through suffering, misery, or frustration. Pwedeng gamitin ng Panginoon yun, di ba? Yung mga pagsubok sa buhay. Para magkaroon ka ng realization, ipakita niya sa'yo, na siya ang kailangan mo, na ikaw ay makasalanan at kailangan ng biyaya ng kaligtasan na nanggagaling lamang sa Kanya. Or He may not. And wisdom tells you to prepare now. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Sabi sa 2 Corinthians 6 verse 2. So, paano kung pinatigas na pala ng Diyos ang puso mo sa kakadelay mo? Unting-unti ka nang nawawala ng gana sa mga spiritual na bagay. Yung buhay mo, hindi mo napapansin, umaayon na sa lakad ng mundo. Kasi dinedelay mo eh. Hindi, saka na lang. Saka ko nasusundin yung sinasabi ng Panginoon dito sa mga salita niya.
Wag pong ganon. Delikado po yun kasi meron lang opportunity na binigay ang Panginoon. Meron lang window na ibinigay ang Panginoon. Paano pag lumagpas ka na sa window na yon? Sana hindi pa. So ngayon pa lang, lumapit na tayo sa Panginoon, humingi na tayo ng awa ng biyaya niya ng kaligtasan. Di ba? Lagi rin natin naririnig to sa preaching na to. Di ba? Lumapit ka kay Kristo, ngayon na. Di ba? Ito, third and panghuli. The Lord always comes without warning. Ano sabi rito? Ano sabi ng Panginoon? Di ba? So pagpatuloy mo natin sa 11. Ano nangyari, no? Sinarado na yung pinto. Siyempre, yung mga virgins na foolish, no? Sabi nila, Lord, Lord, open up for us. Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Okay, nalos na nga yung opportunity mo eh. Ano sabi ng Panginoon? But He answered, truly I say to you, I do not know you. Etong no, alam natin, no? Tinuro na rin sa atin to. Hindi ito yung no na kilala kita. Kunyari, ikaw si Brother Edmond, kilala ko sa pangalan. O si Papa Arnel, kilala ko siya. Yung no dito, ito yung intimate knowledge. Ito yung pag-ibig ng Diyos. So ito yung sinabing no dito, I do not know you. Hindi ibig sabihin na I do not know you, hindi tayo kilala ng Diyos at hindi alam ng Diyos kung ano mga pinagagawa natin. Dahil ang alam natin, ang Diyos, omniscient siya eh. Di ba? Alam niya nga lahat eh. Kasi nga yung bilang ng buhok natin, bilang ng Panginoon eh. Ba't sabi ng Panginoon, I do not know you? Ano ibig sabihin nito? Sabihin nito, hindi ka naligtas. Yung biyaya ng kaligtasan, yung grasya ng Panginoon, yung grace, wala. Wala yung tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi ka inibig ng Diyos. Pero ayaw natin yun na mangyari sa atin, di ba? O, anong warning ngayon ng Panginoon? Be on the alert then, for you do not know the day nor the hour. Hindi natin alam kung kailan o anong oras muling babalik ang Panginoon. O kung hindi man muling bumalik ang Panginoon, yung immediately na pwede mangyari sa atin, kunin ng Panginoon ang buhay natin. Alam mo ba kung kailan ka kukunin ng Panginoon? Pero kahit anong oras, pwede kang kunin ng Panginoon, di ba? Kaya ang warning ng Panginoon, ano sabi? Be on the alert then. Be ready. Be prepared. Kaya nga tanong natin dito sa preaching natin are you prepared? Ano sabi rito? He will do it in the day of His second coming. Yung sinabi natin, that is why the parable ends with the words, watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Verse 13. Jesus will also come without warning on the day of your death, which amounts to the same thing. So nakita po natin yung solemn warning ng ating Panginoon. No? Kaya po, hindi siya'y mabiyaya sa kanyang paalala sa atin. Siya'y puno ng habag na pinapaalala tayo. Be on the alert. Maghanda kayo. Kasi hindi nyo alam kung kailan ako darating. Hindi nyo alam kung kailan kakatok ang kamatayan, kung kailan kukunin ang inyong buhay. So ito po yung napag-aralan natin. Merong dalawang hanay o dalawang klase ng tao na nagpo-profess ng pananampalataya na nandito sa loob ng church ngayon, na nakaupo, na nakikinig, na nag-aangkin ng pananampalataya sa Panginoon. Yung prepared at saka yung unprepared. Yung wise, yung foolish. Yung may tunay na pananampalataya, yung born again, yung regenerated, o yung huwad na pananampalataya na hindi sila nabago o hindi sila born again. At sila nananatili pa rin sa kanilang mga kasalanan. At ang puot ng Diyos ay nasa ilalim pa rin sila ng puot ng Diyos. So una po ang mensahe na gusto kong iwanan. So kung kayo po nakita niyo yung sarili niyo, wala pa kayo sa biyaya ng Diyos. Hinahamon po kayo ng salita ng Diyos. Tinatawag po kayo ng ating Panginoon na sumampalataya kayo sa Kanya, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Tanggapin niyo ang Kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, na yung nasabi sa preaching kanina, substitution, di ba? Nakipaghalili po sa atin na dapat tayo yung maparusahan, pero ang Panginoong Hesus, ibinigay niya ang Kanyang buhay upang tayo ay mapawalang sala sa korte ng Panginoon. Ma-justified po tayo at magkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala.
maging katanggap-tanggap tayo, ma-reconcile tayo. Yung kanina rin sa preaching, yung wall between Jews and Gentiles na kung saan yun ay nung nag-reconcile ang Panginoon ay kanyang tinanggal yon at pinag-isa niya, no? Tayo rin ay pag-iisahin niya rin tayo dun sa tatanggalin niya rin yung wall ng sin na nagse-separate sa atin, sa Panginoon at sa atin at tayo i-reconcile ng kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. So ang tanong, ikaw ba ay tumanggap na o ikaw ba ay may pananampalataya ka na ba na tunay na nagmumula sa Panginoon? Kung wala pa, hingin mo ito ngayon na. Huwag mong isipin na hindi pa bumabalik ang Panginoon. Hindi pa ako kinukuha ng Panginoon. Matagal pa siguro. Ito po yung warning. Agad-agad dumating. Walang kamalay-malay. Hindi natin alam. Biglaan. No, yung pagkamatay, biglaan, di ba? Magulat na lang tayo. Kausap lang natin kanina. Mamaya, pag uwi natin, nagtita natin sa messenger. Wala na pala si ganito. Grabe, kanina lang kasama namin sa church. Kanina lang kausap namin. Ano nangyari? So ito po yung solemn warning. At sa lahat naman ng naririto na nanampalataya sa Panginoong Hesus na tumanggap ng kanyang biyaya, ito po nawa ay magbigay sa atin ng motivation na magpatuloy tayo at ibahagi natin ang Ebanghelyo sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin na wala pa sa Panginoon dahil nakita natin biglaan po. At sa pagharap natin sa krisis ng buhay, lagi po natin tingnan na ito ay pag-test ng Panginoon sa ating pananampalataya. Lalo tayong lumapit, maniklod sa Panginoon sa panalangin. Salamat po sa Panginoon, purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. O Ama namin Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa katotohanan ng inyong mga salita na nakita namin ang dalawang hanay o dalawang klase ng tao na nag-aangkin ng pananampalataya. Ang isa'y handa at ang isa'y hindi handa. Ang isa ay matalino at ang isa ay hangal. Ang isa ay may tunay na pananampalataya. Ang isa ay may huwad na pananampalataya. Panginoon, kayo ang nakababatid ng tunay na kalagayan ng puso ng bawat isa. Hangad namin, Panginoon, na ang naririto ay makasumpong ng tunay na kaligtasan na nagbumula sa inyo, tunay na pananampalataya. Tulungan nyo kami, Panginoon, na huwag kaming madaya ng aming puso. Huwag kaming madaya ng kaaway ng dyablo. Protektahan nyo kami, Panginoon, sa Kanya. At tulungan nyo kami, Panginoon, na magpatuloy na lumakad sa inyong kalooban, sa pananampalataya. Mga bagay na dapat naming gawin para sa inyong kapurihan, ay biyayaan nyo kami sapagkat hindi namin ito kaya kung wala ang inyong biyaya at wala ang inyong kapangyarihan, wala pagsama sa amin. At sa mga naririto naman, Panginoon, na wala pang pagkakilala sa Panginoon sa Kristo, muli po akong lumalapit sa iyo, Panginoon, na kahabagan nyo sila at wag nyo silang lampasan. Kayo ang Diyos na mahabagin, kayo ang Diyos na hindi nagde-delight sa kapahamakan ng mga taong makasalanan. At kayo ang Diyos na nagliligtas. Nawa ay kahabagan nyo sila at iligtas nyo sila, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.